Hello, good evening, everyone. Welcome to our bedtime devotional program. So, today is Monday. Today is the first Monday of December. So, December 2, 2024, og naanata karon is ika-day 310 sa ato ang devotional. So, ang ato ang topic karon is here are some big ideas about asking God. So, let us pray. Father God in heaven, Lord, we glorify your name. Come, Ginoo, Lord God. You're holy, Lord God. You are our creator, Lord God. Maghari ka, Lord God, sa among kinabuhi. Lord, we ask for forgiveness, Lord God. Sa mga kasalanan, Lord God. Limpyo among kasing-kasing, bago among hunahuna, Lord God, aron makaibalo kami sa imong kabubuto. Lord, sa karong gabi una, ining devotional, Lord God, ikaw ang mag-uban ka namo, Lord God. Sa among topic karon about asking you, Lord God. Asking you, Lord God. We are nothing without you, Lord God. Speak for us, Lord, through your word. Maghari ka, Lord God. Bani kami, Lord God, sa among pagtuon sa imong pulong. Ikaw ang Ginoong may magapasabot ka namo, puna kami sa imong balaang espiritu, sa imo ang kaalam, Lord God, ug sa kahibalo. Whatever man, Lord God, ang makatunan sa amo ang karong gabi una, tabangi kami, Lord God, nga makatuman kami sa imong kabubuton, sa imong sugo, aron kami mulambo sa among pagtuo diha ug mulahutay kami, Lord God. Lord, we lift up to you everything, Lord God, for your glory. Yung tanan, Lord God, among gipasalamatan ug giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, may gabi, it's big ideas about asking God. So, ingon ni Marie T. Freeman, if you want more from life, ask more from God. So, ingon po ni D.L. Moody, some people think God does not like to be troubled with our constant asking, but the way to trouble God is not to come at all. So, kaning mga quotation from God. So, asking God. So, according sa iyahang pulong nga we should ask God with faith, and we should ask God with the right motives, and we should ask God with humility, atong ihambol atong kaugalingon, and we should ask God for also for wisdom, and we should ask God in prayer in Jesus' name. So whatever we ask in Jesus' name, so God will give it to us. So ingon sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. So, ang Ginoo, the Father God in heaven, kay balo na siya kung sa ato ang kinahanglanon. But, it's because nga gusto sa Ginoo nga mahimo tang open. Mahimo tang sa ato ang relasyon to be deeper in our relationship with God, we should have a communication. So, God is communicating to us through His Word. So, mauna nga magabasa ta sa iyang pulong. So, karon ay mga verses nga ako ang i-share. It's about asking God. So, ingon diri sa Matthew chapter 7 verse 7 to 8 nga, ask and it will be given to you. So, kinanglan nga mangayo gayud ta sa Ginoo. So, but before that, we should ingon po sa Mark chapter 11 verse 24 nga, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. So, sa ato ang pagpangayo da sa Ginoo. So, dili ta mangayo sa Ginoo kung wala tay pagtuo. So, mao na siya nga our prayer. Ang atong pag-ampo diha sa Ginoo is our kanabitang pag-ila nato, pag-acknowledge nato sa gahom sa Ginoo. Tungod kay ang sa katawo nga dili mo ampo is meaning wala niya giila nga Ginoo ang Ginoo.
So mao na ang iyang giila dili ang Ginoo nga nasa langit kundi basig ang iyang kaugalingon or sa mga butang mao na iyang gihimo nga Ginoo. So mao na siya nga there are many idols kanang gihimo bitaw natong God, small God. So whatever man na siya nga mo replace sa Ginoo sa ato ang kinabuhi mao na ang ato ang mga idols, mga Diyos. So mao na siya nga mao na kanunay ta nga duol diha sa tinuod na Ginoo ug sa ato ang pag-ampo. So we communicate to God. So mao na ang ato ang prayer is ang ato ang pag-humble down sa ato ang kagalingon nga wala gyud tay mahimo kung wala ang Ginoo. So whatever things we ask in prayer, so we should believe nga ato ning madawat ug ato gyud ni siyang madawat. So believe that you receive them. So in Mark chapter 11 verse 24. So we should ask God in prayer with faith. So kaning pagtuo nato mo na siya ang makapahimo nato nga magaampo ta kanunay, magadul ta kanunay sa Ginoo. So asking God with faith. So ingon po sa James chapter 1 verse 6 nga, but let him ask in faith with no doubting. So sa ato ang pagpangayo di sa Ginoo, dili ta magduha-duha. So we should ask God in faith. So sa atong pag-ampo nga Lord nga on whatever man unsa ato ang giampo di sa Ginoo, dili ta magduha-duha. Nga ihatag gayud sa Ginoo. But aduna po'y warning sa ato ang pagpangayo diha sa Ginoo. Pag-ask nato diha, we should have the right motive. So naatay mga pag-ampo nga kay balodaan ang Ginoo kung sa ato ang heart. So naatay mga pag-ampo nga dili tubagon sa Ginoo tungod kay wala ta sa insakto nga motibo. So ingon sa James chapter 4 verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what will give you pleasure. So, mana nga, ang Ginoo muhatag kanato sa insakto nga motibo kung unsay ato ang gikinahanglan. So, dili tong mga selfish desires nato. So, mana nga, kung ang ato ang kaugalingon ato ang kung kahibalota kung unsa ang makahatag og kalipay diha sa Ginoo. So tanan natong mga tinguha para sa kamayaan sa Ginoo ihatag yun sa Ginoo. But kung naa ta sa dili insakto nga motibo sa atong mga pag-ampo, usay dili gyud na ihatag sa Ginoo kung it's for our own pleasure. Because our purpose, kung atong balikon, is to serve God, to love God with all our heart. And also, sa ato ang pagpangayo diha sa Ginoo, we should ask God with humility. Atong i-humble down at atong kaugalingon nga wala gyud tay mahimo diha sa Ginoo. So, in Psalms 37 verse 4, nag-ingon, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, pangitaa ang imuhang kalipay diha sa Ginoo o pagkatagaan ra ka sa imuhang mga pangandoy. So, una gayud nato ang Ginoo. So, ingon pa sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, unahon nato ang Ginoo, kanunay sa ato ang kinabuhi. So, kaning pagpangita sa iyahang gingharian and His righteousness is to obey God. So, unahon nato ang ato ang pag-ila sa Ginoo. Know God more through His word. Magaduol ta kanunay sa iyang kanunay sa Ginoo through sa ato ang pagtuon sa iyang pulong o pag-obey. Obedience gayud matters. Obedience matters because useless lamang ato ang
pagtuon sa pulong sa Ginoo kung dili nato ni gina-apply. So mao ni nga ang Ginoo nagtan-aw sa mata ko sa kanato. Og if we truly believe in Jesus, moobey gayud ta. Ug ato gyud ihatag ato ang best diha sa Ginoo. Tungod sa atong nadawat nga kaluwasan diha sa Ginoo, if we truly believe, if we truly understand the love of God sa atoa, nga even Jesus died for our sins to save us from eternal separation from God. So kung we are separated from God, so dili na gyud ta ma-save diha sa Ginoo, og daghang mga consequences dili ta maprotektahan sa Ginoo. Our disobedience will cause us nga dili ta maprotektahan, nata sa nata sa in trouble. So mao na nga obey God and God will give His protection. So in Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, this is my life verse. So trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So dili ta magsalig sa atong kaugalingon, kun dili magsalig ta sa Ginoo nga maoy source sa tanang butang. So trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. So in all our ways acknowledge God, and He will direct our path straight. So sa kanunay nato nga pag lakaw sa kauban ang Ginoo, atong i-acknowledge nga, Lord, wala ako'y mahimog, wala ikaw. So tabangi ako, give me your wisdom, Lord God. Nga mahimong nga naa ko sa sakto nga dalan. So mao na nga ang Ginoo pinaagi sa balaang espiritu, magatabang kanato to do good, to do what God wants us to do, to say no to ungodliness and to do the things nga gipahimo sa Ginoo kanato. So diha ta nga makatunta ma-develop ato ang karakter, ang mga kinaiya nga naa sa balaang espiritu, may ato ang makatunan. So mas mahimo natang mahigugmaon, mahimo natang kanang masinabtunon. So mao na nga sa ato ang paglakaw diha sa Ginoo, sa ato ang pagpangayo diha sa Ginoo, ato gayong saligan ang iyang pulong. Trust God with all our heart. And dili ta magsalig sa ato ang own intellect. Man tay mga bright man ta, pero kinigikan sa Ginoo. So and we should also ask God for wisdom, because ang wisdom of God is to apply what we know with the right judgment. So ang kanang mga butang, kanang matong trabahoon, kung naa ang Ginoo, plastaron ra gyud ta. So mao na nga di gyud nato ikabaylo gyud ang wisdom sa Ginoo, sa wisdom diri sa kalibutan. Tungod kay ingon pa sa James chapter 1 verse 5, if any of you lacks wisdom, let him ask of God. So pangayoon nato diha sa Ginoo with the right motive. Lord, kini ako ang trabaho, ako ning gi-offer diha kanimo. Help me, Lord God, to do the work. Kibali sa ato ang pag-serve diha sa Ginoo. Dili man ay ang pag-serve sa Ginoo, dili gyud nga naara gito simbahan. So kung asa ta gibutang sa Ginoo, atong ihimo ang ato ang best. So mao na ang pag-serve sa Ginoo, atong gi-offer. So sa ato ang labi na kay natas sa kanang magtrabaho ta, syempre magtrabaho ta kay to make income and to provide for our family. So ato ni i-offer kini ato ang trabaho, kani atong pagtrabaho diha sa Ginoo. Nga dili lamang magtrabaho ta kung naay nakit-an ta sa atong employer, kundi ang ultimate nga employer is God. So mo na nga maghimo ta sa insakto maski wala nakakita kanato. So naatay integridad. So mao kana nga mangayo ta og wisdom sa Ginoo tungod kay sa ato ang kabisi. So daghang tag mga trabaho. Napoy trabaho sa balay, trabaho sa
office, trabaho sa unsa nga trabaho. But kung adunay kung kauban nato ang Ginoo, plastaron gyud ta. Kung unsa unahon nimo pagtrabaho, hanayon sa hanayon sa Ginoo nga mao ni ang kuan. Tagaan ka og kanang maayong panghunahuna nga mao ni unaha para dili ka makuan. Mao ni unaha. Ani ang buhata ana. So mo na nga ako kanunay nga pasalamaton ako sa Ginoo tungod kay kung dili pa tungod niya gubot nga ako ang kinabuhi. So mao na nga gitabangan gayud ko sa Ginoo tungod kay ang atong ultimate ni help tabang is naagayod sa Ginoo. So mao ni nga ug sa ato ang pagpangayo diha sa Ginoo, sa ato ang pag-ampo. So mga ito sa Ginoo in prayer gayud. In prayer, so we communicate to God. So we should ask God in Jesus' name. So sa atong mga pag-ampo, dili ta nga mag-ampo ta in our name, but in Jesus' name. So ingon sa John chapter 14 verse 13 to 14, whatever you ask, ingon ni Jesus, whatever you ask in my name, that I will do. So ingon sa John chapter 15 verse 16, whatever you ask the Father in my name, He may give you. So, sa ato ang pag-ampo, ginatudloan ta sa Ginoo, ginatudloan ta ni Jesus sa the Lord's Prayer nga, Our Father. So, morning kung kita midawat og mituog midawat diha kang Jesus, itagaan ta og right to become His children, to become the children of God. So kung children na ta, we are adopted sons and daughters of God, so we can call the Father, we can call God the Father our Father. So our Father, inana ka intimate ang relasyon anak ug ang amahan. So mao na ang sa ato ang pagpangayo diha sa Ginoo, our Father in heaven. So ang atong pag-pray in Jesus name, we pray. So sa ato ang pag-ampo, pagpangayo nato diha sa Ginoo, atong iampo in Jesus name. So og sa ato ang pag-ampo in 1 John chapter 5 verse 14 to 15, so if we ask anything according to His will, He hears us. So daghang tag mga pag-ampo ug ang Ginoo naapo na siya yung mga tubag sa Ginoo, either yes, no, o wait. So kung naata sa kabubuton sa Ginoo, tubagon gid ta niya. How do we know sa kabubuton sa Ginoo? The will of God. Ingon pa sa Romans chapter 12 verse 2 nga dili ta magpahiuyon sa pattern, we do not kanabitong dili ta magpahiuyon sa pattern diri sa kalibutan, kundi ato Hinuong ipabag-o sa Ginoo ang ato ang mga hunahuna. So na diri sa hunahuna magsugod, so para makahibalo ta kung unsa ang kabubuton sa Ginoo nga maayo, hingpit og makapahimuot diha kaniya. So sa pagkahibalon nato sa kabubuton sa Ginoo, dili na magsugod sa hunahuna, atong ipabag-o sa Ginoo ang atong hunahuna, atong ipalimpyo ang atong kasing-kasing tungod kay ang Ginoo nagtan-aw sa matag usa ka nato ang kasing-kasing. Unsa man gyud ang ato ang giuna sa ato ang kinabuhi. So dunggon sa Ginoo ang mga pag-ampo sa mga matarong. So mao na ang pangutana is, are we living our lives according to God's will? So karong gabi una ang Ginoo nagtudlo kanato unsaon ang pagpangayo diha sa Ginoo sa through prayer. So we should una gid sa tanan atong limpyuhan usa ang ato ang kaugalingon. So let's repent for our sins. So mo na nga we humble down ourselves, atong ipaubos tong kaugalingon diha sa Ginoo kay dili wala gyud tay mahimo ug wala siya. Sa ato ang pag-ampo, magampo ta nga adunay pagtuo nga atong madawat kung sa ato ang giampo.
ug mag-ampo ta with the right motives, ug mag-ampo ta with a humble heart. Ug pangayoon nato sa Ginoo ang kaalam. Pangayoon ug sa atong pag-ampo atong iampo kini sa pangalan ni Jesus. So mao ni nga ang tanan nga nahitabo kanato ang Ginoo adunay katuyuan. So naa may mga pag-ampo nato nga dili matubag dayon, ug naa may mga pag-ampo nga ang tubag sa Ginoo no, because God has a plan for each one of us. God knows unsa ang angay kanato. Ihatag kasi ganag dili nato wa nato pangayo gihatag na daan sa Ginoo. Tungod kay siya ang amahan, and God cares for each one of us. So God loves you and me. So we should constantly ask God for help. Ask God for help. So every day. So mao na ang gusto sa Ginoo nga ang ato ang kinabuhi nagadepende ha kaniya. Tungod kay kita iyang mga gihimo o kita para sa Ginoo to bring glory and honor to God. So kining tanan sa grasya sa Ginoo, to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, thank you, Lord God, for your word. Thank you, Lord God, for reminding us, Lord God, on how to ask you, Lord, in prayer, Lord God, with faith, Lord God. Lord, help us, Lord God, to know you more, Lord God. Give us the desire, Lord God, nga ikaw ang among i-priority sa amo ang kinabuhi. I-increase pa, Lord God, ang amo ang faith diha kanimo, Lord God. Palambua kami, Lord God, sa among pagtuo diha kanimo, Lord God. Nga matag adlaw, Lord God, sa amo ang pag-serve diha kanimo, Lord God. Ang amo ang paglakaw diha matag adlaw, amo kining gi-offer diha kanimo, Lord God, as a service diha kanimo, Lord God. Lord, we are nothing without you, Lord God. I pray, Lord God, sa mga naminaw ni ini nga mensahe. Ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y maghahatag og pagsabot sa mga tao, Lord God. Nga naminaw, Lord God, nga ikaw ang Ginoo nga mao'y magapalambo, magapatubo sa ilang pagtuo diha kanimo, Lord God. Nga moampo sila, Lord God. Kay naa sila pagtuo diha kanimo. Lord, salamat, Lord God, sa imuhang kaalam, Lord God. Salamat, Lord God, sa mga learnings, Lord God, na kaming mutubo pa diha sa among pagtuo diha kanimo, Lord God. Lig-una kami, Lord God, aron kami magmalahutay sa amo ang paglakaw kauban ka, aron kami makauban diha kanimo kung sa panahon na, Lord God, sa umaabot ng mga panahon. Lord, daghang salamat, Lord God. Ikaw ang Ginoo nga mag-auban kanamo kanunay sa among pagkatulog. Ikaw renew sa amo ang espiritu, Lord God, ug sa amo ang kusog, Lord God. Daghang salamat kining tanan, Lord God, para sa imong kahimayaan. Dungog himayag mga pagdayeg kanimo lamang, amahan nga naa sa langit. Kining tanan, Lord, among giampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye.